At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit paano labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa kay Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So, ganyan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Ngayon po, papunta siya sa Estados Unidos. Hindi natin alam kung anong gagawin niya. Ang gusto po nila ay pumasok tayo sa hindi makatarungang trade agreement sa Amerika na hindi tayo papayag na magkaroon ng mas malayang kalakalan sa kahit anong bansa na hindi kakampi ng Amerika. So ayan mga pre, si Harry Roque nagbabalak na pong umuwi ng Pilipinas. Para sa akin naman, mas maganda pa nga yun. Oo, at para mapagbayaran mo naman yung iyong mga kasinungalingan. Yung kasalanan mo sa gobyerno, 'di ba? Wala pa lang saysay yung kaso mo ba't di ka umuwi? 'Di ba? Kasi kung walang saysay, basic lang sa'yo yan. Kayang-kaya mong lusutan yan. 'Di ba? Bakit gano'n? Parang pinanghihinaan po ng loob si Harry Roque Oo, ano ba talaga? Wala na bang, kinulang na ba sa budget? Kinulang na ba sa pondo? O kinulang na rin sa suporta? Kinulang na rin po yata sa suporta itong si Harry Roque, kaya nagdadrama na. Diba? Or nagpapaawa lang. Ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba itong mga sinasabi ni Harry Roque, tututuhanin niya to? Para sa akin, pwedeng hindi, pwedeng totoo. Mas malakas yung tsansa na hindi niya itututuhanin. Baka lang pinanghihinaan lang siya ng loob, lalo na ang presidente ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos papunta pong Amerika. Nako, unang-unang mayayari po dito si Maharlika. Imagine, PBBM makikipagkita na po kay Donald Trump. Sila po mismo yung mag-uusap. Ano bang pag-uusapan? Syempre, yung mga naninira sa gobyerno, I think isa na yan sa mapapag-usapan dyan. Kayo ba'y maniniwala na itong si Maharlika hindi pag-uusapan yan in private? Ikaw Maharlika, humanda ka. Yari ka talaga dito. Alam ni Harry Roque yan, pinanghihinaan na nga ng loob Masama na nga yung mukha Wala na nga sa yung mukha Kaya alam mo, advice ko lang sa iyo, Harry Roque, uwi ka na sa Pinas. Uwi ka na, baby. Iba pa rin yung batutang Pinoy. Huwag kang magtiyaga sa batutang ibang lahi. Nandiyan naman sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, nandiyan naman si Perio at Dagul diba? Basta kayo nang bahala dyan. Anyway, ito yung bibigyan natin na reaction ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, and kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. At syempre mga pre, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Ngayon mga pre, ituloy na po natin yung reaction dito. Yung reaction natin dito patungkol sa pagkalungkot ni Harry Roque. Oo. Paano hindi malulungkot? Yung mga fake news niya walang naniwala. Diba? Wala pong natuwa sa kanyang fake news. Paano kasi, Puro na lang kasinungalingan yung pinapakain nyo sa tao. Para kayong mga inutil. Diba?
Ito na po, no? Once again, huwag kalimutang i-share yung ating video ngayon mga pre, no? At panoorin po natin, bigyan po natin ito ng reaksyon. ICC na meron pang kung ano-ano mga sakit, no? At sa tingin ko, sapat na dahil naman yan para siya ay mabigyan ng temporary release. Pero ang abogado ngayon ni Tatay Digo nagsasabi mukhang hindi sapat na dahilan yung kanyang edad at saka yung kanyang kalusugan. At meron pa daw mga ebidensya, mga dokumento na inaantay na dapat ipresenta ng prosecution para madesisyon ng korte yung issue nga ng temporary release. Anong sabi ng lawyer ni Digong noon? Sa temporary release na yan, di ba sabi, kampante siya, sinabi niya sa inyo mga DDS na huwag kayong mag-alala. Yan si Digong, si tatay ninyo, makakaano yan. Makakalaya yan, magkakaroon ng temporary release yan. Di ba pinaasa kayo? Trabaho kasi ng lawyer yan. O tapos ngayon, biglang bawi. Alanganin. Alanganin agad. Biglang naging alanganin. Ano ba talaga? Mga DDS nun, tuwan-tuwa na, makakalaya ng tatay namin sa wakas. May iba pang tanga. Kapwa DDS, naglulukuhan Nag-upload ng mga video nila, mga reels. Si Digong daw, nasa Pilipinas na. Kayo na nga lang dyan, naglulukuhan pa, mga tanga talaga. Di ba? Mga tanga talaga. Asa na? Temporary release. Na-release ba? Ano? Sabi ko sa inyo kayo lang dyan yung naglulukuhan at kayo dyan yung mga fake news. Hindi ko alam kung ano yung mga dokumento niyan. Pero in the first place, tayo humingi niyan. Kampo ni Tatay Digong humingi. Bakit tayo rin na magiging dahilan para isang tabi ang desisyon dito sa temporary release? Well, syempre, isa lang ang naiisip ko, kaya ginawa ito ng mga abogado, na hindi mapagbibigyan ang temporary release na hiningi natin. Pero sinasabi ko naman talaga ang track record ng ICC, hindi yan nagbibigay ng temporary release. So, hindi naman natin siya sisisihin. Ang ICC, hindi nagbibigay ng temporary release. Ganun ba? Hindi ko kasi alam yung yung mga rules ng ICC. Ewan ko kay Harry Roque, alam niya yata Diba? Kasi tayo kasi nakatutok lang po tayo sa ating bansa. Pag usaping ICC, ibang level na po 'yan, 'di ba? Kung hindi mabibigyan yan kasi pag lumala rin ang mga health issues ni Tatay Digong, yung minsan na hindi na pagbigyan ang temporary release ay hindi naman po yan balakid para later on kung mayroong mga bagong circumstance mabigyan siya ng temporary release. Ang sinasabi ko lang, medyo nahehelo ako sa strategiya kung meron man yung depensa ni Tatay Digong kasi siya humingi, siya rin ang nagsabing huwag magdesisyon. Bakit pa nag-file? Kung siya humingi, tapos siya nagsabing huwag magdesisyon. Masama ba yung loob mo? Bakit sumasama yung loob nito? Ayaw mo namang madesisyonan at meron ka pang inaantay ng mga dokumento. It's as if, sinabi na ng depensa, o sige, wag niyo muna desisyonan yan. Diyan muna si Tatay Digong hanggang lumabas ang mga dokumentong inaantay namin. So, bakit mo pa pinaasa naman yung tao, no? Na pagkatapos niya mag-antay ng more than 100 days na, more than 100 days. 50 days bago nakasampa ng motion para ma-dismiss ang kaso on the basis of lack of justice. Masama ba yung loob nito? Ni Harry Roque sa lawyer ni Digong? Kaya ano sa tingin nyo? Analyze nyo? Kasi yun yung nakikita ko Sabi ko naman sa inyo lawyer, trabaho niya na palakasin yung loob nyo. Ano ba naman yan? Lechon, 100 days bago sila nag-file para dito sa temporary release. Bakit mo pa pinaasa yung aking Tatay Digong na magkakaroon ng temporary release? Bakit mo kasi pinaasa? Hoffman! Bakit mo pinaasa? Ayun tuloy, binanatan ka ng bakla. 100 days sa pagkakakulong. Kung in the end, sasabihin mo rin pala, huwag mo munang desisyonan yan. It's as good as dapat hindi ka na nagsampa. Kaya si Kaufman ba yung tinutukoy niya? Kung hindi mo rin naman gusto. Hindi ko pa kasi napanood yung buong video ako kasi pagpasok ko, react agad Mas exciting yun. Desisyonan sa ngayon dahil sa tingin mo, hindi mapagbibigyan. So yan po ay malungkot. Malungkot dahil ibig sabihin, mananatili na naman nakakulong si Tatay Digong na wala pang probable cause. Kawawa naman. Ay, nako. Tatay Digong. Mananatiling mabubulok sa dahig. Sabi naman ni Digong, okay lang. Handa niya yung pagbayaran yung lahat. Okay lang. Hayaan mo na. Harry Roque, umuwi ka na lang ng Pilipinas. Nasabi ko sa inyo talaga, hindi ka tanggap-tanggap itong ganitong katagal na pre-trial detention. Bakit sinasabi kong pre-trial detention? Kasi nga wala pang probable cause at wala pang trial on the merits and yet nakakulong na doon si Tatay Digong. At hindi gaya ng ibang mga preso na pwedeng bisitahin ng mga kaibigan, abay ang dalaw ni Tatay Digong ay tanging pamilya lamang. Bakit? Ano kinatatakot nila sa mga kaibigan ni Tatay Digong gaya ni Harry Roque?
O, di ba? Eh, samantalang sa Muntinlupa, hindi naman family lang ang pwedeng bumisita. Eh, baka mamaya, dahil sa kakadaldal mo, Harry Roque, example, payagan ka ng ICC, o payagan kang makapasok, makausap si Digong, tapos sa kakadaldal mo, kinuwento sa'yo ni Digong yung mga dapat hindi mo malaman, o di kaya pagpalagay natin, pwede mong malaman, paglabas mo, alam mo naman, yung bunganga mo, parang puwit ng manok. Pag nag-live ka, walang tigil yan, mamaya madulas ka. Oh, at least yung ICC, pinoprotektahan lang din si Digong na wag mapahamak. Wag mapahamak dahil sobra kang mabunganga. Diba? Meron pang pastor, meron mga pare, may mga kaibigan. Walang hadlang para siya bisitahin ng ibang tao dahil wala pa naman napapatunay pagkakasala ang Tatay Digong. Wala pa nga probable cause. Tapos, wag iiyak, relax lang. Wag iiyak. babawalan yung bumisita ang hindi pamilya. Ewan ko ba kung ano nangyayari dito sa ICC na ito, pero hindi talaga makatarungan ng siste. Kung kahapon, nireaksyonan natin si Sara Duterte, binabanatan yung ICC, ngayon si yung bumabanat sa ICC. Harry Roque naman. Grabe. Na wala pang probable cause, nakakulong ka na, at napakatagal ng panahon na lumilipas, dito nga sa tinatawag natin pre-trial detention, na wala pang napapatunayang probable cause, kulong ng kulong na sa akusado. Hindi po makatarungan yan. Makatarungan yan. Sa daming inamin ni Digong na marami na siyang pinatay, kinulong lang naman siya, tapos sasabihin mo, hindi makatarungan. Huwag nga ako. Hapon po, nagkaroon ng pag-rally muli para hingin ng pagpapalaya ni Tatay Digong. Wala po ako doon. Dahil meron po akong kapatid na bumibisita at meron kaming galing po sa ibang bansa at meron kaming ginawa. Pero sa akin nga po, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya. Nakasalalay po yan sa legal na proseso at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo. Hindi ka kasi pamilya eh. Sa bagay, itong si Harry Roque, sinusukan na ito ng pamilyang Duterte, sa totoo lang. Kaya nga lang, kinapalanan niya yung mukha niya. No choice na po siya. Kasi kung pupunta siya sa Pinklawan, hindi naman siya tanggap doon. Pupunta siya sa Marcos, hindi naman siya tanggap doon. Diba? Pupunta siya sa Dilawan, hindi naman siya tanggap doon. Kaya wala na. Kinapala na lang niya yung mukha niya na kahit hindi siya tanggap dito sa pamilya ng mga Duterte, sinisiksik pa rin niya yung kanyang sarili dyan. Tayong matitinag sa pagbibigay ng suhestyon, bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na po. Ignore ka eh. Wala ka ng ambag sa mga Duterte. Alam mo, pag wala ka ng ambag, itsapuera ka na, ganun lang naman yun eh. Ano ba? Hindi mo pa ramdam? Yan po ang aking damdamin. At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. At mas maganda. Kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Mas Digong. maganda, uwi ka na lang. Nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. Sino ka ba kasi para magdesisyon? Ay nako mga preno, tuloy natin. So, ganun yan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Alam mo namang walang saysay pala yung kaso mo eh. Kasi pag sinabi po nating walang saysay, basic lang yan. Madaling i-counter yan. Diba? Kasi kung walang saysay, bakit mo tinakasan? Alam mo ba ang pagtaka sa batas, sign of guilt yan? Diba? Sign of guilt yan, Harry Roque. Sasabihin mo walang saysay pero takot ka. Takot ka? Nangyari? Dahil kayo naman mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita. Kaya na kayo mga Pilipino daw, sinisisi na kayo. 2 taon na daw siyang nang-uuto sa mga Pilipino. Hindi daw talaga pinapakinggan yung pang-uuto niya. Kita, nagwawakwak dyan sa Marcos nila na nagsasabi na wala Wakwak ka pala eh. Parang patuloy pang mamuno, wala pang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi pa. Bakit kami gagalaw? Bakit mo kami utusan? Aba? Gagalaw lang kami kung usapang Duterte ang aaksyonan. Doon lang kami gagalaw. Kasi, mamamatay tao eh. Utak kriminal eh. Diba? Po, krimen, kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Ngayon po, papunta siya sa estado. Hindi nga krimen.
Kung hihingin mo, sa tingin mo walang sa yung administrasyon, sa'yo yun. Ngayon, hindi naman talaga krimen yun. Pero hindi mo rin kami mapipilit na sumunod sa gusto mong kupal ka. Diba? Eh, naku po. Estados Unidos, hindi natin alam kung anong gagawin niya. Hmm. Ang gusto po nila ay pumasok tayo sa hindi makatarungang Patay talaga yan. Si Maharlika, yari talaga yan. agreement sa Amerika na hindi tayo papayag na magkaroon ng mas malayang kalakalan sa kahit anong bansa na hindi kakampi ng Amerika. Pipigilan po nila yung free trade natin sa bansang China samantalang ang pinakamalaking... Dapat ganito. Ikaw sana yung tumakbo ng presidente ng Pilipinas noon. Diba? Kasi dinidiktahan mo yung Pangulo eh. Mas magaling ka pa yata sa Pangulo eh. Kung ganun ka pala katalino, sa feeling mo, ganun ka katalino, dapat noon pa lang, ikaw na yung tumakbong presidente ng Pilipinas. Para pag nanalo ka, magagawa mo yung gusto mo. Ganun lang yun. Ang gagawin nga ng mga inaangkat natin mga produkto ay sa China. At kung mawawala ang mga taripa ng mga kalakal na binibili natin sa China, mas mumura po yan at maging mas mabuti. Tangina, puro China yung ano nito ah. Hindi nyo ba alam, mga produkto ng China, eh, madaling masira? Karamihan, peke. Pag galing China, ha? Pag galing China. Pero yung mga produkto dito, ng mga Filipino-Chinese na dito lang naman ginawa sa Pilipinas, na legal naman, eh, mapapagkatiwalaan pa yun. Kumpara na galing talaga sa China. Baka mamaya, produkto ni Red Uncle yung matanggap natin, ha? Wag naman. Ha? Ating mga kababayan. And yet, isa yan sa hiningi ng Amerika. Huwag tayo papasok sa mga ganyang free trade agreement sa panig ng mga bansa na hindi sinusuportahan ng Amerika. Eh, yung pagpasok naman natin sa free trade agreement po, yan ay resulta ng agreement sa panig ng ASEAN at hindi lang ng Pilipinas at ng China. So hindi po yung bilateral ng Pilipinas at China, yan po ay sa panig ng ASEAN at ng China. Puntahan naman natin ang mga pangyayari dito sa impeachment ni VP Sara. Abay, nung kailan lang po, no isang linggo rin, sinabi ng Kamara ng Supreme Court sa Kamara de Representantes sa Senado, nais namin magbigay ng linaw sa mga aktual na pangyayari. Pangunahin sa tanong ng Korte Suprema, lalong-lalo na sa Kamara de Representante. Anyway, hindi muna tayo dyan sa impeachment. Nag-focus lang ako dito sa kalungkutan ni Harry Roque na hindi na daw siya pinapakinggan. Diba? Ang gawin mo na lang, tama yung sinabi mo kanina na umuwi ka na lang ng Pilipinas. Harapin mo yung sinasabi mong walang kwentang kaso laban sa'yo. Diba? Oo, patunayan mong ano ka. Ikaw yung guding. Kasi kung may bading, merong guding. Patunayan mong guding ka. Diba, bro? So, yun lang po yung ating reaction dito sa video ito, mga pre. Maraming salamat na share this video at maraming salamat po sa pagsama sa atin dito. Ayan, meron po tayo TikTok, may Facebook page po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Maraming salamat po sa iyo lahat. Ayan, sa hindi pa nakapag-like dyan, ako mag-like na kayo. Share this video. Ring the notification bell. Ayan, yun lang po, no? So, maraming salamat po. Kita-kits po tayo, sa susunod na video. At syempre, sasabihin ko lang din po pala, no, maraming salamat po sa mga bumate, no? Sa atin ng kaarawan, sa ating kaarawan ngayon. Maraming salamat po. So, ayan, ano ko lang dito. Ilagay ko lang po dito yung mga bumate sa atin ng kaarawan ngayon. At syempre sa Facebook, yung mga nag-ano dyan, no? Oo, yung mga nag-comment dyan sa Facebook, maraming salamat po sa inyong mga pagbate sa ating kaarawan. Ayan, thank you so much po So, yan, mga pre, no? Maraming salamat po sa iyo lahat. At eto po, panoorin po natin. At salamat po sa inyo. Oops, teka muna. Mukhang nangangamoy inuman na naman dahil meron tayong magdidiwang ng kanyang kaarawan ngayong araw. Siyempre, walang iba kundi si Ballpoint Man. Brother, happy birthday sa'yo. At alam mo naman kung ano pa yung mga gusto. Isa-isahin ko pa ba? Yung mga dapat kong sabihin alam naman natin nasa'yo na lahat. Gandang lalaki, check. At pera, check, nasa iyo na rin. Kita mo? Masayang pamilya, check. Nasa iyo lahat no? Kaya wala na akong hilingin para sa iyo. Yun lang. Ingatan ng kalusugan at sana magkasama pa tayo ng mahabang panahon sa pakikipaglaban. Happy birthday, brother. Hi, Ballpoint Man. Happy birthday sa iyo. Ingat ka parate. Keep up the good work. Ingat. And then tuloy-tuloy mo lang kung ano ang pinaglalaban mo.
I know na wala kang pinapasok na laban na hindi mo nilulusutan. Kaya ingat parate at higit sa lahat, enjoy. Deadmahin mo lang ang mga putang inang basher mo. Ipagpatuloy mo kung ano ang trip mo sa buhay. Again, happy birthday, pare Koy! Yo, tol, ballpoint man, happy birthday sa'yo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Wala kaming pake. Mag-birthday ka hanggang 175 years. Bahala ka sa buhay mo. Ayan, happy birthday sa'yo at salamat sa pakikipagkaibigan at sa mga magagandang samahan at mga gala natin na tayo nagkasama. Ayan, isa sa mga vlogger na aking masasabi na merong mabuting puso sa kanyang kapwa. Ayan, so at mapagmahal sa pamilya. Ayan, number 1 dyan si Ballpoint Man. Salamat. Sana mas marami pa tayong pagsamahan ng mga travel, gala at mga banding at sana malasing mo kami. Sana mabusog mo kami. Ayun, happy birthday ulit sa'yo at good luck at more power sa iyong vlogging. At sana mas lalo pang dumami ang mga fans mo at mga nagmamahal sa'yo na mga supporters. Ayan. Thank you. Happy birthday. Ingat ka palagi. God bless us all. Ayun, happy birthday sa nag-iisang kamukha ni General Torre na kasamahan at tropa natin na si Ballpoint Man. Ayan, happy birthday sa iyo, pre. At sana pagpalain ka pa ng ating Panginoon, bigyan ka ng malusog na pangatawan at humaba pa sana ang buhay mo at ulanin ka pa ng napakaraming blessings. Sana matupad mo lahat ng mga pangarap mo at sana lumago pa ang YouTube channel mo at umabot ng mahigit 1 million subscriber. Ayan, happy birthday. Masaya kami sa lahat ng mga bagay na na-achieve mo. Salamat sa pagiging isa sa mabuting kaibigan at sana uulitin ko, bigyan ka ng malusog na pangangatawan at pagpalain ka pa ng ating Panginoon. Mag-enjoy ka hanggat gusto mo, pagpalain ka ng Panginoon. Happy birthday.